So, kayo po ba ay nakatry ng magbisita sa kulungan? Sino po nakapanood ng Prison Break? Isa po ko dyan sa mga nanood niyan. Ganda po talaga yan, di ba? Ang tanong po dyan is, how do you escape from imprisonment? Ito po, movie po ito, ay tama po yung pag-aalala ko sa movie ito, ay nagpakulong po talaga yung bida po dito. Yan po, I forgot the name of that character, para po iligtas yung kanyang kapatid na kulong sa kulungan. Pero bago po siya mapakulong, ay inaral niya muna yung lahat ng aspeto ng kulungan kung paano po sila makakalabas. So it takes time sa tao ito para siya po ay makalabas sa kulungan at aralin ang bawat detalye. Kaya po, napakaganda ng movie mo ito. Pero, in reality, yung mga tao pong nakulong, ay bihira po talaga silang makalaya. Unless na meron sila tawag ng parol. No? Yung para bang, halimbawa po, ang sentensya mo ay lifetime, tapos nagkaroon dahil naging maayos ka naman sa loob ng kulungan, naging mabuti ka naman, nakita yung pagbabago sa'yo, yun po, binibigyan po kayo ng parol para makalaya. In fact, one of my friend, akong pastors, ako yung simula kong magpastor, na nag-aaral po doon sa unang denomination. Alam po ni Samuel yun. Sa ko po classmate ay talagang, dati po talaga siya hired killer. Kapatid, itong tao po ito, binaro ng Panginoon. Alam niyo yung mga napatay niya, higit na 5. Pinapatay niya sa amin, paano yung pinapatay? Pinapatay niya mga pulis. Meron ka, nagkakakil lang babatiin niya. Good morning sir, babarin niya sa ulo. Ganon po siya. Sabihin natin, kakinding tao na para bang normal sa kanya ang pumatay sa kumitilaw. But you know what? Nakatagpo niya po ang Panginoon. Inahagos ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo po ay malaki pong pag-asa natin na tayo po ay magkaroon din po ng pagbabago sa Panginoon. So ang tanong po ay naramdaman mo na ba na parang ikaw ay nakakulong sa isang buhay na hindi umaangkop sa kalayaan o nais na gusto mo na naharapan para sa iyo? At alam niyo na ba na parang ang buhay niyo minsan ay parang isang selda? But Lord, ganito naman ako. Nagtatrabaho naman ako. May ipon naman ako. Nagagawa ko naman yung mga obligasyon. But there's something wrong in my life. Meron ba kayo mo sa my experience na dahil sa ganyang sitwasyon, it causes you anxiety and depression? Or nakaharap kayo sa mga emosyonal na pakiramdam like feeling mo malayo ka kay Lord, or yung mga paulit-ulit pagkakamali mo na hindi mo mabitawan noong nakaraan, na parang nagmumulto sa'yo every time na matutulog ka, pag mag-iisa ka, parang nakakaroon ka ng nagka-flashback pa sa'yo yung mga bagay na yan. Meron ba kayong ganyan na mga sitwasyon? O may malalim kang pakiramdam na parang wala talagang pumapansin sa'yo at feeling mo talaga wala naman talaga nagmamahal sa'yo? Have you ever experienced that kind of situation? Meron ba? Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo po ay nakaramdam ng ganyan, posible po na tayo ay nasa selta po tayo in spiritual na sitwasyon. Maaari tayo malaya ngayon, nakakagalaw, pero deep inside, spiritually, tayo pala ay nakakulong sa mga bagay na ito. Sabi nga ng isang authors, pag ikaw ay tao, dapat maintindihan mo, there are two worlds that you are going through. Your inner world and the outside world. Sabi niya ganyan. But sometimes, sabi niya ganyan, if your inner world is messy, magulo, parang walang direksyon, ganon din daw yung pagtingin mo sa external world. Kaya may mga taong wala silang tiwala sa iba kasi nga first and foremost, wala silang tiwala mismo sa kanilang mga sarili.
So what happening inside of you is the reflection on how you act, talk, and see things in this world. Ba't maraming taong masaya naman sila kahit napag-uunti lang yung kanilang, kumbaga, yung kakarampot yung kanilang buhay. Ba't masaya sila? Meron ng mga tao na nasa kanila na lahat ng kayamanan, pero sila pa yung hindi makatulog sa gabi. Sila pa yung parang aligaga sa araw-araw na buhay. Bakit ganon? Marahil, hindi na naiisip, sila pala ay nakakulong na sa isang spiritual na selda. So ngayon po, ating pong tunghayan at basahin po ang salita ng Panginoon na magbibigay sa atin na kung saan tayo ay mamumula sa isang katotohanan na dapat po natin tingnan. Open our Bible in Luke chapter 4, verse 19, 18, and 19. So please mga kapatid, kung nararamdaman mo yung mga bagay na yan, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Luke chapter 4, verse 18 and 19. Ang aklat po ni Lucas ay kanya pong pinapakita or nirepresent that Jesus is the Son of Man. Na si Jesus po ay isang anak po na tao. Say amen if you are there. Nandun na ba tayo? In Luke chapter 4, verse 18. Ayan. Sabi doon, the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to bring the good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has to come. Nagaya ko sinabi ko sa inyo kanina, kung kayo po ay nakaranas ng mga bagay na aking binanggit kanina, tandaan niyo po, hindi po kayo nag-iisang nakaranas yan. Naranasan ko rin po yan mga kapatid. So ganoon din naman ang naging pakiramdam ng mga tao nung panahon ng Panginoon na sinabi niya ito sa harapan po ng mga Hudyo. Ano ba yung kanilang sitwasyon noon? Sila rin po ay nasa kondisyon kung saan hirap spiritually, hirap sa kanilang mga buhay. Why? Dahil under po sila ng Roman Empire. But the good news is, dumating ang Panginoon. Ito mga kapatid, sa gitna ng ating hindi maayos na buhay, hindi maayos na pananaw sa buhay, tandaan mo, darating ang Diyos sa iyo. Amen? Sabi mo sa iyo katabi, darating si Lord sa buhay mo. At ito po yung nangyari. Dumating ang Panginoon sa buhay ng mga Israelita at binasa niya ang hula sa kanya ni Isaias. Ano po yung kapahayagan doon sa hula ni Isaias? Na siya po ay, sabi niya ngayon, the Spirit of the Lord is upon me. Ano ba sabihin ng Spirit of the Lord? Ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanya. At ang kapangyarihan ito, ang siyang magliligtas sa atin, magpapakawala sa atin sa mga tanikala ng kasalanan, tanikala ng masamang kaisipan, tanikala na ginawa ng diablo sa ating buhay upang tayo maging malaya sa ating mga buhay at makasunod sa nais ng Panginoon. So gusto ko itong ibahagi po sa inyo ang title na Anointed Christ, the Strongholds Destroyer. Noong nakaraan po na pag-usapan po natin ang mental stronghold. Ano ba yung mga mental stronghold? Yung mga kaisipan na hindi akma sa kalooban ng Panginoon.
Marami po tayo kaisipan na hindi nasalungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kailangan po ay mabasag, mawala. Kasi nga, pag hindi po nawala yan, at hindi po nabasag yan, at hindi po yan napalitan ng salita ng Panginoon, nagiging alila po tayo ng mga bagay na yan. Kaya nga, maraming mga tao, pasulpot-sulpot lang sa gawain ng Panginoon. Kasi nga, probably they have that kind of mentality. Kasi kung anak ka ng Diyos, ang number one mong kasasabihan ay ang kanyang salita. Eh po ba? Kasi bakit? Binigyan ka niya ng kanyang espiritu. Sabi nga ng Bible, ang mga tao lamang na mahuhumali sa mga bagay na espiritual ay ang mga taong merong espiritu ng Diyos. Kaya ating pong suriin ang ating mga sarili sa mga bagay na yan. I know many of you or some of you are really busy sa ating pagtatrabaho. Salamat sa Panginoon sa trabaho niya. Salamat sa Diyos sa kalakasan na meron tayo para magampanan yung trabaho natin. Ayun po ba? Kaya nawakatandaan din po natin. Meron din po tayo dapat din isipin na gawin sa ating mga sarili na nais din ng Diyos na makita sa atin. Para patuloy po tayo pagpalain ng Panginoon. Wala pong ibang hangarin ng Diyos pag tayo lalapit sa Kanya. Kung hindi, baguhin ka at pagpalain ka na. Walang iba. Walang iba. Wala po akong mga ibang mga naaral ko ng mga religion o mga naaral ko, Lord, naaral ko ng mga naging nag-declare ka na sila yung mga sinuko ng Diyos na katulad po ni Jesus. Wala po. Kasi bakit? Sila yung mga tao lang at namatay din sila sa kanilang mga ideology. Pero ang Panginoon Jesus, meron po siyang sinabi, namatay po siya at sa kanyang pagkamatay, bumangon siya muli para magkaroon po tayo ng tunay na kaligtasan. Wala pong ganyan sa history ng humankind na nagsalita siya na siya'y namatay at nabuhay muli. Wala po. Meron po binuhay siya, ang Panginoon Jesus, sino po yun? Meron siya binuhay. Si Lazarus. Pero namatay muli siya. Tama? Nabuhay siya, pero namatay muli. Pero ang Panginoon, namatay siya at nabuhay muli. Sabi po ni Jack Hayford, isa po sa mga nabiyating spiritual counselor po natin, or Christian counselor. Sabi niya ganyan, strongholds are torn down by truth declared in faith. Truth about who Jesus is and who you are in Him. Ano ba yung stronghold? Ito po yung lugar ng kaaway sa atin na kung saan nagkakaroon po siya. Kung baga mas Tagalog, di ba? Sa madaling salita, may pinanghahawakan sa iyo si Satanas. Naalala niyo po yung kwento ng bibe? Sino ng kwento ng bibe? Ang bibe. You know the story? May magkapatid na naglalaro sa parang ng kanilang lola. Tapos sabi ng bunso, sabi niya, ate, tingnan mo. Sa galing kong magtirador, sabi niya, kahit tamaan yung mga lata na katayuro. So, sige nga, tingnan mo nga. Sa una, tinamaan niya yung mga lata. Tingnan mo nga. Tapos yung pangalawa, tinamaan yung lata. Tapos yung pangatlo, biglang sumulpot yung pato ni Lola. Tinamaan sa ulo. Aba, kilala niya ang lola niya na medyo mabangis. Kinabahan yung bunso ngayon. Ang ginawa niya para hindi makita ng kanyang lola pagdating siya, itinago po yung kanyang, ibinaon po sa lupa yung bibe. O yung pato. So sabi ng ate ngayon, bunso, ikaw mo na maghugas ng pinggan. Ayoko nga ate. So, ang pato, diba siya magawa? Hugas siya. Ikaw na maglaba. Ayoko nga, ba't ako lang inutusan mo? So, ang pato. Ikaw magbalis doon sa ilalim ng ating bahay. Ayoko ate, magod na ako. So, ang pato. So, ibig sabihin, hanggang
ramdam ko sa yung bunso talaga, stress na siya na parang kinukontrol siya ng kanyang ate dahil doon sa nagawa niyang mali. At isang araw, naglakas daw po siyang umamin sa kanyang lola na lolang matinik. Pag ganun yung mga lola ng mga panahon, ng mga araw, especially mga lolo, no? Parang ano sila? Sick sila. Yung lolo ko, lagi may hawak po namin yun. Naitak na talagang napakakintab. Kasi nga, yung po pinag-uuli niya. Nakakatakot po. So, sinabi niya ganyan, Lola, umiyak ko yung puso. May aaminin po ako sa inyo. Ano yun, ako? So, pinapakahan siyempre yung puso. Tinamahan ko po ng pato ang pinakamahal niyo pong pato. Yung sabi ng Lola, okay lang yung ako. Hindi mo magad sa akin, hindi ako. Kasi bakit? Kitang-kita ko kung paano tinamaan sa ulo ng tirador, yung bako ko. At alam ko kung saan mo siya. Hinihintay lang kita na umamin sa akin. At nung ginawa niya yon, nakawala siya doon sa pagkakaalipin ng kanyang ate. Minsan ganyan po ang stronghold, mga kapatid. Kung ano sinabi ni Taning sa atin, sunod tayo ng sunod kasi nga may pinangahawakan siya sa ating buhay. It's time for you to break that kind of stronghold sa ating buhay. So ngayon, tingnan natin, ano ba yung mga tinatawag na emotional stronghold sa buhay po ng isang tao? Ito po yung mga types of emotional stronghold. I will give you some so that you have an awareness of this kind of stronghold. Number one, tinatawag na fear and anxiety. Ano bang ibig sabihin yan? Takot at pagkabalisa. Sino po itong natakot? Ano po ang kinakatakutan ninyo ngayon? At pangalawa, saan kayo nababalisa sa inyong mga buhay? Nakatakot ba kayo na malaman kung ano talaga yung kinakatakutan niyo sa buhay? May mga phobia tayo minsan. Ako po, pinaka-phobia ko talaga yung malaking spider. Pag nakita ko lang talaga, grabe nangingilaw talaga ako. Kasi nalala ko ng bata ko, pinapakagat sa akin yung malaking spider na yun. So, meron po tayong mga kanya-kanyang takot and fear. Ano po yung pinaka-root nito? Root is unbelief or distorted view of God's protection and sovereignty. Kaya ka natakot kasi nga mali ang pagkakilala mo sa Diyos. Kung naniniwala ka na ang Diyos ang siya nagbibigay sa iyo at ang Diyos ang siya namamahala sa buong sanlibutan po ito at walang nagkataon sa buhay mo na hindi alam ng Diyos, ibig sabihin dapat wala kang fear and anxiety sa buhay mo. Pero kung until now, meron ka niyan, ibig sabihin hindi tama ang pagkakilala mo sa Diyos. Stronghold po yan. Kaya minsan kahit na gusto mong umayos ng buhay, hindi ka maayos-ayos kasi nga mayroon kang stronghold na fear and anxiety. Pangalawa, isa tawag na bitterness and unforgiveness. Ano ba yung bitterness sa Tagalog? Yeah? Ang palaya? Ha? Bitterness, yung kapakitan. Tama ba? Ha? At yung hindi pagpapatawad. Ayan. Totoo lang po ba sa panahon po ito ang mga kapatid sa inyo po ba? Meron pa ba kayong hindi napapatawad ng mga tao sa buhay ninyo? Meron pa ba? Kung meron pa, ito ang mga nagiging sitwasyon mo. Ito tawag na harbored pain from offenses leads to isolation and spiritual stagnation. Kung baga minsan yung tao, hindi niya naalala yung ginawa niya sa'yo. Pero ikaw naman, naandoon ka pa rin. No? From time to time, ginadamdam mo pa rin yung mga bagay na yun. Pero yung tao nakagawa sa'yo, hindi na naalala eh. It's time for you to forgive those persons. Yes, hindi ka naman rin magpatawad. Pero mga kapatid, ipinahita ng Diyos kung paano niya tayo tawad. Amen po ba? Kaya nga, kung sino lang ang nakareceive
na magpapatawad ng Panginoon, sila rin yung mga tao magpapatawad sa mga tao nagkasala rin sa Kanya. Kasi nga, ang Panginoon na mismo, wala ka siyang kasalanan eh. Dapat, ang cross ng Panginoon lagi ang ating batayan sa pagpapatawad. Ano pa? Yung rejection and insecurity. Ito yung mga pananaw na kung saan I am unlovable. Hindi po ako kaibig-ibig. I don't belong. No? Result in chronic self-doubt. Ito na yung paulit-ulit na pagdududa sa iyong sarili. Dahil nga, iniisip mo, hindi ka unlovable, Joey, kaya nga paulit-ulit kang nagdadal sa sarili mo. Di ba? Kaya dapat, alisin natin yung mahal tayo ng Diyos. Ayan po ba? Ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi po natin kaya sukatin. God loved us so much. Ano sabi ng Bible? Sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and to those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. At yung pagmamahal ng Diyos na yan, kailangan po ay mapasa atin. So mahal tayo ng Panginoon. Ano ba? Shame. Ayan, shame and guilt. Ito yung natawag ng persistent feelings of wordlessness rooted in past sin, failure, or abuse. Sabi po ng mga counselor talaga, yung mga professional counselor, isa po sa pinakamahirap daw na talagang pagdaan ng isang tao, yung tawag na shame o sa Tagalog is kahihiyan. No? Ano yung tawag na guilt? Ano ba sa Tagalog ang guilt? Konsensya? Konsensya? Guilt? Diba? Kung baga, pag nahuli ka sa korte, guilty. Diba? Hindi naman sinabi ng judge, konsensya. Hindi naman yun. Guilt. Ano natin yun? Sabihin, ito yung, yung mga bagay na when Adam and Eve failed to obey the commands of the Lord, what the initial reaction of Adam and Eve? Magtago sa Diyos. Tama? Magtago sila sa Diyos na mapagmahal. Why? Because they have no shame in themselves. Meron silang kahihiyan sa kanilang mga sarili. At yung kahihiyan na yan minsan, ang nagdadala rin sa atin para hindi natin lubusang makilala ang Diyos. Maybe yung kahihiyan na yung mga pangyayari nung nakaraan sa iyong buhay na hindi maganda. Napatuloy na sinasabihan ka ng kaaway na ganyan ka kasing tao. Diba? May ginawa ka, ganyan ka kasi. Remember that devil is the accuser of the brethren. Kaya pag tayo pa nagpapadala sa bagay na ito at hindi po tayo maninindigan na tayo po nilinis ng Panginoon at tayo po kanyang pinatawad sa ating kasalanan at mananatili ka dyan, yan ang mangyayari po sa ating buhay. Lagi ka na lang gusto mong mag-isa, no? Lagi ka na lang gusto mong solo flight ka lagi. Ayaw mong makipagpipo kasi nahihiya ka. Ang dahil mong mga kinakatakutan, ang dahil mong mga bagay na ipinupublis sa'yo kasi bakit? Ayaw mo mapahiya. Kaya tayo mga Pilipino minsan, ay kasi nakakahiya naman. Diba? Ay kasi nakakahiya kay ganito. Pag mayroon akong sinabi, nakakahiya kasi kay ganire, kay ganyan. Kaya ngayon, hindi tayo nakapag-express sa ating mga sarili. Lalo tayo mga Pilipino. Filipinos are people pleaser. Tama ba? In general, tayo po, people pleaser po talaga tayo. Ay, di bali na lang, brother, sister, kasi nakakaya naman kay Sister E. Nakakaya naman. Di ba? Kaya, anasin po natin yan. Sa harapan ng Panginoon, tayo ay malinis at ganap kanya. And po ba? We should stand up with clear conscience ng ating pong righteousness is not from us, but comes from the Lord. Ano ba? Ito na pride and control. Ito yung mga sitwasyon kung saan kaparoon sila ng self-reliance
becomes a defensive mechanism hindering to trust God and others. Why they need control? Kasi nga takot sila na baka sila ay mapahamak pag hindi nila control ang kanilang mga buhay. Ito po yung mga nagiging types of emotional stronghold. Kaya mga kapatid, kung meron po tayo dito sa itong mga bagay, ay dapat nating isipin na at isubo na yan sa paanan ng Panginoon. Ngayon po ba, ilagay na natin yan sa harapan ng Diyos at sabihin, Lord, basagin niyo po ang mga bagay na ito para po kayo makapaglingkod at lubusan na makalapit po sa inyo. So, anong katotohanan sa bagay na ito? Emotional stronghold are not visible change, but they are real prison. Yes, maybe ngayon, nagagawa natin pumunta kahit saan doon sa Korea. Yes, maybe nagagawa natin ang gusto natin gawin. Pero inside of us, sa kaloob-looban natin, tayo po ay isang bilanggo. At yung pagkakabilanggo na yan, ang naghahatid sa atin para hindi natin mas kilalanin ang Diyos. Hindi ko alam kung ano po yung mga strongholds sa atin. Lahat po tayo meron yan. Pero dapat lang natin maintindihan na ang mga bagay na yan ay dapat po nakakawala tayo sa ganyang pagkakaalipin spiritual sa ating buhay. The good news is Luke chapter 4 verse 18 is Jesus, the stronghold breaker, the deliverer, the restorer, has the powerful message to bring freedom to those who are in the so-called spiritual imprisonment or emotional trap or struggle. And this is the good news. Kasi bakit? Hindi mo kaya kumawala sa iyong kakayahan. If you have that kind of stronghold in your life, hindi mo kaya sa iyong sarili. Hindi mo kaya sa iyong katalinuhan, sa iyong galing, hindi mo kaya makawala dyan. Only the Lord Jesus Christ can free you from that kind of imprisonment. Amen po ba? And this is the good news. May mensahe ang Diyos ngayon sa atin. Tawa po, ang mensahe nito ay magturo sa atin kung paano po tayo makawala sa tinatawag natin spiritual imprisonment or emotional trap and stronghold sa bagay na ito. Ano pa yung dapat natin maintindihan sa ating binasa? Tandaan po natin, Jesus is the only deliverer of the broken. Ano po yung mga broken? Yung po sinabi niya po dito, those who are poor, oppressed, those who are under the so-called pagmamalupit. Ano po yung mga oppressed na sinabi po dito? Those people who are blind, prisoners. The good thing of that is God has a good message for you that Jesus is the only deliverer to the broken. All of us are broken. Amen po ba? Kumbaga sa bangko, lahat tayo ay nabankrupt. Amen? Especially in a spiritual aspect. Maybe iba sa atin, nabankrupt emotionally, nabankrupt relationally, no? Nabankrupt yung kanyang trust sa pamilya. Ang dami! Ang tanong, paano nakakawala sa mga bagay na yan? Diba, alipin ng kung anong gawa na hindi naaayon sa Panginoon, alipin ng mga, sasabi natin, mga paulit-ulit na bad habit na nagre-resulta minsan ng pagkaaway-away. So, tayo lahat po ay nag-bankrupt o nag-broken. Tandaan po natin, Jesus is the only deliverer of the broken. Ano sabi doon sa ating binasa? Is the Spirit of the Lord is on me. Nung pong dumating ang Panginoon sa lugar po ng Nazareth at pumasok sa sinagoga, meron po doong scroll of Isaiah na laging binabasa po yan ng mga teachers of the law or ng mga tatawag ng mga priests.
o mga scribes. Ngayon, pagpasa niya po doon, ito po yung magandang balita, sa panahon na yun, binasa niya ang isang expression, sinabi doon, the Spirit of the Lord is on me. Anong ibig sabihin ng Panginoon sa bagay na yan? Jesus, by his statement, is doing his mission not by his own power. May mission ng Panginoon na ipinakita niya at ipinaalala niya sa una niyang mga taong sinabihan ito. Ang kanyang mission na ito ay nagagawa niya hindi sa kanyang sarili, kundi sa Espiritu ng Diyos na sumasa kanya. So anong klaseng Espiritu ang meron ng Panginoon? That is the Spirit of the Lord. Ano ibig sabihin niya? The Spirit of the Lord is the cleansing Spirit. Ito yung Spirit na kung saan pwede niya tayong linisin sa ating pagkatao. Remember the woman. For 20 years, nabasa niyo po yung kwento? Sabi, nagdurugo for the past 20 years. Wala po siyang mapuntaan. Wala po siyang malapitan na anumang doktor. Sabi ng Bible, dahil po siya nagpapadoktor sa mga espesyalista, dahil po na lumalala yung kanyang kondisyon. And you know what? One day, Jesus Christ passed by sa kanyang lugar at sinabi niya, mahawakan ko lang yung kanyang kailangan. Make a long story short, when the woman touched the hem of our Lord Jesus Christ, the Bible tells us, immediately siya po ay nalinis sa kanyang sitwasyon. Why? Because the Spirit of the Lord is on the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang sinong humahawak sa Panginoon ay nalilinis. Kapatid, huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Amen? The more tayong nakahawak sa Diyos, the more tayong nalilinis ng kanyang Espiritu at ng kanyang salita. Maybe ang kaaway, tinatapunan ka ng mga bagay na madudumi. But as you hold the Lord, ikaw ay isang malinis sa kanyang harapan. Amen po ba? Huwag tayong magpadaya sa kaaway sa mga bagay na karumihan natin. No! Let us hold to the Lord because the Lord will please us. Ano ba? The Spirit of the Lord means cleansing, pangalawa is healing. Ito yung Espiritu na meron Panginoon na may kakayahang magpagaling, hindi lang po pisikal na karamdaman ang dapat pagaling ng Diyos sa atin, even sa spiritual na karamdaman. Maraming po rito may sakit spiritually. Gusto niyo pong malaman na may sakit kayo spiritually? Ha? Baka mama, hindi ka lang mabigyan ng Sharon. Takot na kayo. May sabihin, may sakit ka. Diba? May sakit ka spiritually. Diba? Minsan hindi ka lang nabate o hindi ka lang naumusa. Minsan tatakbo na, minsan may sakit ka. Kasi ang mga tao spiritually mature ay wala silang ganyang nararamdaman. Minsan nakaramdam ka na parang you're out, you're isolated, you are sometimes parang feeling mo ikaw yung pinagtatawanan, feeling mo ikaw yung may pinakamapangit na buhay. No! Feeling mo lang yun. Kailangan mong magpatulong sa Panginoon at kailangan mong magpagamot sa ating Diyos. Why? Because the Spirit of the Lord is in the Lord Jesus. Ano ba? The Spirit of empowerment. Kaya pag lagi po tayong nanalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayo po laging lumalapit po sa Kanya, nakakaroon po tayo ng kapangyarihan or spiritual empowerment sa ating mga buhay. Dito po nasusustain ng mga Kristiyano. Totoo lang, to be a Christian is not easy. Yan ang katotohanan. Hindi po ang buhay Kristiyano ay hallelujah lang. Meron po kanta na ganyan. No? Ang buhay Kristiyano ay hindi po hallelujah lang. Diba sinabi ko sa inyo last 2 weeks ago, once you become a Christian, you are already engaged in the spiritual battle. Ikaw ngayon ay nahaharap sa isang digmang spiritual. At pag hindi po tayo aware dyan, akala po natin okay lang yung buhay natin, but spiritually, we are already
down. Kaya mga anak, mapaalahanan po tayo na tayo po ay patuloy po na manalig sa ating Panginoon Diyos. Ano pa? The spirit of wisdom. Ang Espiritu ng Panginoon ay espiritu po ng karunungan. Ano sabi ni James? If you lack wisdom, sabi ni James chapter 1 verse, verse 4, if you lack wisdom, ask the Lord that He will give you wisdom. Paano po naging pagkapalan sa Solomon? Paano po naging isang matagumpay ang Israel sa mga malakad ni Solomon? Paano po siya naging matagumpay? Dahil ba sa dami ng kanyang kayamanan? Dahil ba sa kanyang kalakasan? No! When the Lord said to Solomon, Solomon, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Hilingin mo at ibibigay ko sa iyo. Ano yung hiningi ni Solomon? Lord, bigyan mo ko ng karunungan. It means everything boils down here. Pag meron tayong karunungan sa buhay, lahat ng ating gagawin, pagpapalakin pala ng Panginoon. Kaya minsan, bakit may mga taong sila ay nahihirapan sa buhay, ulit-ulit nila yung stress nila, parang araw-araw lang hindi sila nakakaalis doon sa sitwasyon ng kanilang kinahihirapan. Maybe you need the wisdom of God. So ano pa sabi doon? Jesus also has the message of hope to the broken. Ano sabi ng Panginoon doon? Ano ba yung mga broken people? Who are those broken people in chapter 4, verse 18 ng Matthew? Ano yung una doon? Sabi doon, the poor people. Who are these people? Sino ba yung mga taong mga dukha sa Tagalog? These people, physically, those who are lacking material wealth and even the basic needs. Yan po tinatawag na poor. But spiritually, those who are humble, broken, or aware of their deep need for God. Ito pala yung tawag ng mga poor people during that time. Physically speaking, yung mga talagang walang taong yung mga kapos o hikahos sa buhay. But spiritually, ito yung mga tao na kung saan alam nila, they need the Lord. They need God. The good thing is, Jesus has the message for these broken people. Ano ba yung mga taong broken dito? Yung prisoners or captive. Physically, ito yung mga slave na tao during that time. Ito yung mga prisoners. No, yung pag kayo po ay sinakop ng isang bansa ng panahon na yon, kayo po ay nagiging isang slave sa kanila. Sa panahon po ngayon, mawawala na pong alila sa atin. Pero meron pa rin, pero binabayaran lahat. Di ba? Kaya tawag na domestic helper. Hindi na yan domestic helper ang tawag ngayon. Kasi parang masyado naman daw parang hindi maganda pakinggan. So tayong mga Pilipino, tayo po ay number 1 sa ganyan konsepto. Marami po talaga sa atin talagang naghahanap ng kumbaga ng amo lagi. Why? Because we have that kind of concept, because we are colonized for the past 333 years by the Spaniards. Kumbaga nakalakihan ng ating mga ninuno na tayo ay natural naglilingkod sa mga tao. Tingnan mo pag may mga dumating ng mga ibang lahi sa ating bansa. Di ba? Hanga tayo sa kanila. Tayo bilib na bilib sa kanila. Meron yung tawag na mental. Na-colonize tayo mentally. No, sa paningin ng Panginoon, hindi po tayo ganoon. So ito yung mga prisoners. So physically, they are prisoners and slave people. Spiritually, ito yung mga taong alipin ng kasalanan, alipin ng takot, alipin ng mga anumang addiction sa buhay na yan. At alipin din ng mga kahihiyan at even demonic expression. So ito po yung mga oppressed prisoners and captives. Ano ba yung mga broken people? Those who are blind. Physically, yung mga walang paningin. But spiritually, those people who cannot see the truth, who
who live in deception, ignorance, and darkness. Ito yung mga broken people. Ano ba? Ito yung mga oppressed people physically. Those are mistreated, abused, weighed down by the system of injustice. Alam niyo po, napakahirap itong mga taong ito. Ito yung mga taong kailanman hindi nabibigyan ng hustisya sa kanilang mga ulo. At yung panahon po ng Panginoong Hesus, marami pong ganyan. Marami pong mga tao noon na hindi nabibigyan ng hustisya sa kanilang mga ulo. Na-experience nyo ba yan? Na may pangyayari sa buhay ninyo na parang hindi nyo nakamtan ng hustisya? Pag-maltrato, pag-aabuso po sa inyo na hindi nyo nakamtan ang hustisya. Napakasakit po, di po ba? Ito yung mga broken people na merong mensahe ang Diyos sa kanila. So emotionally, these people they have the crushed by life, by grief, trauma, guilt, mental burdens, or weight of the world. These people are entrapped, hurting, and in pain inside, struggling, and very needy. Ito po yung mga taong broken people. Kaya ang tanong po kayo mga kapatid, what are in your life now need to hear the message of hope by the Lord Jesus Christ? Baka sa ating ngayon, meron po tayong mga spiritually oppressed. Yung mga hurt natin from the past. Until now, sinisigil tayo. Papabalik-balik sa atin. Kailangan po tayo makarinig ng mensahe ng pag-asa ng Panginoon. Ano po yung meron pa dito? Tingnan po natin. Jesus' message is freedom, not having better religion. Ito po yung mahalaga kong gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Na ang mensahe ng Panginoon is freedom, kalayaan. Hindi po dumating ang Panginoon para magbigay ng panibagong religion. So people listening that day were religious. They attended synagogue, they knew the scriptures, they kept the tradition, but still, spiritually, they are in prison. So anong ginawa ng Panginoon? Jesus Christ offering not religion, but they offer a free life through Him. Kaya nga, kung makikita mga kapatid, when the Lord Jesus Christ came to the life of Israelite, parang ups and down po yung ginawa niyang pagtuturo sa buhay spiritual ng mga tao ito. So in John chapter 8, tingnan po natin. Sabi ng Panginoon, I've come to set people free. In John chapter 8, verse 26 said, so if the Son set you free, you are truly free. Ano po yung free na sinasabi ito? Freedom sa lahat ng gawa ng kaaway, kasalanan, at sa mga kahihiyan at sa takot. Ito yung number 1 na dinil ng Panginoon ng kapanahunan niya. Ito yung pinaka number 1 na nais ng Panginoon na maalis sa buhay ng mga tao and until now. And the last message the message is directly speak from Him. Nung dumating ang Panginoon to preach the good news, hindi niya sinabi na tataas ang ekonomiya ng bansang Israel. Hindi po yun. Ano po yung una niyang ginawa? Jesus Christ speak directly from the heart of people. Nangusap siya sa puso ng mga tao. So, the different status of people reveals different needs. Jesus speak directly what the message they need to hear. It means according to their situation. The poor, the oppressed, those who are blind, meron pong mga mensahe ang Panginoon para sa kanila. So ano po yung nais ituro ng Diyos sa atin sa mga oras na ito? So Jesus came to bring healing, freedom, and hope. Now, call us to continue His mission in this broken world. So, ito yung mensahe ng Panginoon sa atin.
spiritual na kulungan na kung saan marami sa atin po ay nasasakila. Nais ng Panginoon na palayain tayo dito. Kaya ang sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is on me and He has anointed me. Meron tayong pag-asa ngayon sa ating buhay. Alam mo po yung story ng isang elephant at yung tali. Sa India po, meron pong isang remember, elephant is one of the biggest mammals in this world. Isang pinakamalaking, sabi natin, hayop sa balat ng lupa. At itong elephant na ito, ginawan siya nung bata pa siya ng maliit lang na tali. Nung bata pa siya, ginawan siya na isang maliit na tali. Na itong tali na to, nung bata siya ay hindi niya kaya, pag siya lumalayo, hindi po siya makalayo kasi nga may tali sa paa. Hindi siya makalayo sa lugar na gusto niya dahil may tali siya sa paa. Itong tali po ito ay kanyang nakalakihan. Dumating sa point na talagang he's a big elephant now. And kung ano po yung nangyayari sa kanya ng bata, ganun pa rin yung kanyang pagtingin sa tali na ito. Na hindi niya kayang putulin, na hindi siya pwedeng lumayo sa kanyang hinatilis sa kalalagayan. It means, ito yung tinatawag natin isang stronghold sa buhay ng isang tao. But the good thing is, isang tao ang kumuha sa elephant na yun at tinrain siya na putulin yung tali na yun. Upon the training, natutulong ng elepante na alisin yung tali sa kanyang paa. At madali niya na naputol yung tali na kanyang matagal nang iniisip na hindi niya kayang tutulin. So mga kapatid, anong ibig sabihin? Ano po yung lesson na tinutulong ito? So our past emotional trauma, belief, can form a stronghold to keep us